Bago ka sumakay ng eroplano, may mga sikreto kang kailangang malaman. Hindi ito mga simpleng trivia lang. Ito yung mga bagay na hindi sinasabi ng airlines. Pero kapag alam mo, makakatipid ka ng oras, pera at minsan, kalusugan mo pa. Maraming pasahero ang akala nila sapat na ang may ticket, passport at boarding pass. Pero ang totoo, doon pa lang nagsisimula ang mga pagkakamali. Mali ang timing, mali ang ginagawa sa loob ng eroplano, mali ang tiwala. At kadalasan, hindi nila alam na may mas ligtas at mas matalinong paraan. Halimbawa, may mga gamit sa eroplano na akala mo malinis, pero isa pala sa pinakamarumi. May mga pagkain at inumin na mukhang harmless, pero iniiwasan mismo ng flight attendants. May mga simpleng galaw na ginagawa ng airlines na akala mo pampaganda lang, pero pang safety pala talaga. At ito ang problema. Kapag nasa ere ka na, wala ka ng control kung hindi mo alam ang mga ito. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang mga totoong flight secrets, mga bagay na nalalaman lang ng madalas bumiyahe, ng cabin crew at ng mga insiders sa aviation industry. Walang drama, walang pananakot, pure practical tips lang na pwede mong magamit agad sa susunod mong lipad. Sa dulo ng video na ito, mas magiging alerto ka bilang pasahero. Kampante sa bawat galaw mo at handa kung may mangyaring hindi inaasahan. Kung madalas kang bumiyahe o kahit once in a while lang, mahalagang malaman mo ang mga ito. Kaya bago ka muling mag-seatbelt at mag-take off, panoorin mo muna ito hanggang dulo. At kung gusto mo ng ganitong klaseng travel tips, yung hindi sinasabi ng airlines pero dapat mong malaman, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Mas magiging matalino ang biyahe mo simula ngayon. Number 1. Oxygen mask. Hindi pang matagalan. Lahat tayo pamilyar sa safety demo sa eroplano. Paulit-ulit nating naririnig, isuot muna ang oxygen mask bago tulungan ang iba. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi pang matagalan ang oxygen na lumalabas sa mask na yan. Sa totoo lang, 12 hanggang 15 minuto lang ang supply ng oxygen mula sa mga mask na bumabagsak mula sa kisame. Bakit ganoon kaiksi? Dahil hindi naman talaga iyon para sa buong flight. Ang purpose nito ay bigyan ka lang ng sapat na oras habang ibinababa ng piloto ang eroplano sa mas mababang altitude kung saan normal na ulit ang paghinga. Kapag bumagsak ang mask, isuot mo agad. Huwag ka munang tumingin sa paligid. Huwag mag-video. Huwag magtanong. Dahil dito pumapasok ang isang tahimik pero delikadong kalaban. Hypoxia. Ang hypoxia ay kakulangan ng oxygen sa utak. Ang mas nakakatakot, hindi mo agad mararamdaman na nawawalan ka na ng ulirat. Akala mo okay ka pa, hanggang sa bigla ka na lang mawalan ng malay. Kaya bawat segundo ay mahalaga. Number 2. Bakit kailangang iwasan ang kape at tsaa sa eroplano? Mukhang harmless ang isang mainit na kape o tsaa habang nasa flight. Pero alam mo ba na maraming flight attendants mismo ang umiiwas dito? Ang dahilan, ang tubig na ginagamit sa kape at tsaa ay galing sa onboard water tank ng eroplano. Hindi ito bottled water. At mas masama pa, hindi regular o masinsinang nililinis ang mga tangke na ito gaya ng inaakala ng karamihan. May mga pag-aaral na nagpapakita na may mataas na bacteria levels sa ilang airline water systems. Iba-iba ang ranking ng airlines, pero sapat na ang risk para maging maingat. Kaya kung ayaw mong sumakit ang tiyan mo sa ere, mas mabuting piliin ang bottled drinks, tubig, juice o soft drinks. Simple lang pero malaking ginhawa sa biyahe. Number 3. Pinakamaling oras na gumamit ng airplane CR. Napansin mo ba na sobrang haba ng pila sa airplane bathroom pagkatapos mag-board at bago mag-landing? Hindi lang ito inconvenient, ito rin ang pinakamasamang oras para gumamit ng CR. Pagkatapos ng boarding, oo, kakalinis lang ng CR pero kadalasan, mabilis at surface level lang ang linis. Hindi iyon deep cleaning, parang punas lang para masabing ready. Bago naman mag-landing, iyan na ang pinakamaruming estado ng CR. Ilang oras na itong ginagamit ng daan-daang pasahero. Kung kaya mo, ang best timing ay mid-flight, kung kailan mas kalmado ang lahat. At huwag kalimutan, magdala ng sariling hand sanitizer at iwasang humawak sa kung ano-anong surface hanggat maaari. Mas okay pa rin kung gagamit ka ng CR bago pa mag-board, lalo na sa long-haul flights. Number 4. Tray table.
Mas marumi kaysa inaakala. Mukhang harmless lang ang tray table. Doon tayo kumakain, naglalagay ng cellphone, laptop, minsan nga doon pa natutulog ang iba. Pero ito ang katotohanan. Isa ito sa pinakamaruming parte ng eroplano. Ayon sa mga flight attendants, bihirang-bihira itong ma-deep clean sa pagitan ng flights. Minsan iisang basahan lang ang ginagamit sa maraming upuan. Mas masahol pa, may mga pasaherong nagpapalit ng diaper, umuubo, bumabahing, o naglalagay ng kung ano-anong dumi sa tray table. Kaya bago mo ito gamitin, punasan muna ng disinfectant wipes. O kung kaya naman, iwasan mo na lang gamitin, lalo na sa pagkain. Maliit na effort, malaking iwas germs. Number 5, huwag tanggalin ang sapatos. Nakaka-relax magtanggal ng sapatos sa flight, lalo na sa mahaba-habang biyahe. Pero ayon sa mga crew, isa ito sa pinaka hindi magandang ugali ng pasahero. Ang sahig ng eroplano ay sobrang dumi, kahit mukhang malinis. May natapong inumin, pagkain at minsan pati bodily fluids na pinupunasan lang, hindi nililinis ng todo. Mas delikado pa, paano kung may emergency evacuation? Baka kailangan mong tumakbo sa mainit, matalim o basag na surface. Ang paa mo ang unang masasaktan, kaya tandaan, laging magsuot ng sapatos sa takeoff, landing, at kapag tumatayo ka sa upuan, pwede kang mag-relax pero huwag isugal ang kaligtasan mo. Number 6, bakit dinidim ang ilaw sa gabi? Napansin mo ba na tuwing gabi, lalo na sa takeoff at landing, biglang dinidim ng cabin crew ang ilaw sa loob ng eroplano? Akala ng marami, pampatulog lang ito o para maging relaxing ang ambiance. Pero ang totoo, pangkaligtasan ito. Kapag may emergency at biglang mawalan ng ilaw ang eroplano, mas mahalaga na sanay na ang mata mo sa dilim. Kapag naka-adjust na ang mga mata mo, mas madali mong makikita ang emergency floor lights, exit signs, at mga guide sa sahig. Ibig sabihin, mas mabilis kang makakagalaw kung kinakailangan. Kaya sa susunod na magtaka ka kung bakit parang biglang mood lighting ang cabin, tandaan mo, hindi iyon para sa aesthetics, kundi para sa survival. Number 7. Bakit hindi dapat sumandal sa bintana? Kung ikaw ang tipo ng pasaherong laging pumipili ng window seat, may isang bagay kang dapat malaman. Hindi madalas nililinis ang mismong gilid ng bintana ng eroplano. Ilang libong ulo, kamay at katawan na ang sumandal dyan bago pa ikaw. May umuubo, bumabahing at minsan may ginagawa pang hindi mo gugustuhing malaman. Kaya kahit mukhang malinis, germ hotspot din ang airplane window. Kung gusto mong matulog, mas mabuting gumamit ng neck pillow. Kung wala, pwede mong takpan ang bintana ng malinis na jacket o scarf bago ka sumandal. Maliit na proteksyon, pero malaking bawas sa exposure sa germs. Number 8. Air vents. Huwag patayin, gamitin. Maraming pasahero ang automatikong pinapatay ang air vent sa taas ng upuan dahil feeling nila mas komportable kapag walang hangin. Pero ayon sa mga doktor at aviation experts, mas mabuti pang buksan ito. Ang hangin mula sa air vent ay tumutulong gumawa ng parang invisible barrier sa paligid ng mukha mo. Ibig sabihin, mas mahirap makapasok ang airborne germs mula sa katabing pasahero papunta sa'yo. Ang pinakamagandang gawin, ituon ang vent sa harap ng mukha mo, hindi diretso sa ilong. Para hindi masakit sa pakiramdam, pero may proteksyon pa rin. Kung extra conscious ka sa health mo, pwede mo pa itong sabayan ng mask. Number 9. Kumot at unan. Hindi laging bagong laba. Sa long flights, madalas nagbibigay ang airlines ng kumot at unan. Kadalasan nakabalot pa sa plastic. Mukhang malinis, di ba? Hindi palagi. Ayon sa mga insider, ang mga kumot at unan ay nilalabhan lang kapag hindi nagamit. Kapag ginamit sa previous flight, minsan tinitiklop lang ulit at nire-repack